Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Tawagin niyo po akong Ino at ang karanasang ito ay nangyari sa isang bayan sa Dueñas, Iloilo. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan ng aming baryo. Nagsimula mga kababalagan na ito sa gabi ng kapistahan ng aming baryo. Alam ko na pamilyar kayo sa mga nilalang na ito at siguro minsan nyo na itong narinig sa ibang kwento. Madaling araw pa lang ay nagkatay na kami ng baboy at baka nang dahil pupunta ang mga kamag-anakan namin na galing pa sa Antique at Capiz. At ang kapistahan ay isang beses lang sa isang taon. Kaya naman binibigyan talaga nila ng panahon. Yung pamilya naman namin ay medyo may kaya sa buhay nung time na to. Marami po mga alagang baka at baboy si Lolo. At meron din po silang pwesto ni Lola sa aming palengke. Kaya naman marami din ang mga nakakakilala sa amin. Sa katunayan, ay naging kapitan pa yung tatay ko. Yun nga, maaga pa lang ay abala na kaming lahat. Kasi sigurado na marami sa mga kamag-anakan namin ay pupunta sa bahay. Sina tatay naman ay agad na inilabas sa mga naglalaki ang speaker namin. Kasi mahilig po sila sa musika. At sigurado na merong disco-disco sa bahay namin mamayang gabi kapag lasing na mga bisita. Ito rin yung mga panahon na kahit hindi mo kamag-anak ay pwedeng makikain. Kahit sino o taga saan ka man ay pwede kang kumain sa mga bahay-bahay kapag kapistahan. Pero ngayon ay parang hindi na po ito ginagawa kasi kanya-kanya na at medyo istrikto ng lahat. Bandang 8:00 ng umaga ay maayos ng lahat at halos luto ng lahat ng aming handa. Hanggang sa nagsabi si tatay na magpapahinga na daw muna kami ni ate kasi madaling araw pa lang ay gising na kami at hindi po kami sanay sa trabaho nang dahil eskwelahan at bahay lang ang aming rota araw-araw. Kaya naman pumasok ako sa aking kwarto para magpahinga. Bandang 10:00 ay nagising ako at agad po akong naligo. Marami na kami mga bisita at mga kamag-anakan lang naman namin. Meron pang mga aita na galing pa sa ibang lugar at pinapakain naman po ito ni Lolo at Lola. Hindi namin sila tinatakwil kasi ito daw ang isang diwa ng kapistahan. Pagkatapos ko namang maligo ay agad naman akong kumain. Tawanan, asaran at kwentuhan ng aming ginawa ng aking mga pinsan. Sa isang taon kasi, 1 o 2 beses lang kami kung magkita-kita. Kaya naman sinulit namin ang bawat sandali. Kasi bago pumatak ang hapon, ay uuwi din naman ang mga ito. Fast forward po tayo. Bandang 7:00 ng gabi, halos lahat ng mga kamag-anakan namin na galing sa malayong lugar ay nakauwi na. Maliban na lang si isa kong tiyo na taga Capiz. Bukas na umaga pa daw ito uuwi kasi gusto niyang sulitin ang kapistahan sa lugar namin. Meron naman siyang matutulugan kaya naman walang problema. Bandang 9:00 ng gabi ay kami nilang natira. Kinuha naman ni tatay ang isang mesa at inilagay sa tapat ng pinto ng aming bahay. At sa gilid namin ay meron pong malalaking speaker. Si Tiyo naman at ang 2 kaibigan ni tatay na tumulong sa amin ay nagsasayawan. Hintayin niyo akong malasing at sasayawan ko kayo, pasigaw na sabi ni tatay at kami naman ay pangiti-ngiti lang. Si Lolo naman ay halatang lasing na sa mga sandaling ito pero hindi mo siya makikitang sumasayaw o nag-iingay. Tahimik lang po ito kapag malasing
Bandang 10:00 ay marami pang napapadaan sa tapat ng aming bakuran. Nakabukas din naman ang aming pinto kasi marami pang mga bisita na napapadaan. Buhay na buhay pang aming baryo at marami pang mga tao. Maya-maya lang ay meron pong dumating. Marami sila at sa pagkakatanda ko, 7 sila. 2 ale na siguro nasa 50 pataas at 5 lalaki na siguro nasa 20 pataas ang edad. Agad namang tumayo si lolo at sina tatay ay napahinto sa pagsasayaw. Hanggang sa nagsabing 2 ale na makikikain daw sila at sabi ni lolo, ilabas daw namin ni ating mga natita ng pagkain. Kaya naman ginawa namin. Inihanda naman ni nanay ang hapagkainan na nasa gilid lang naman ang mesa namin at doon namin nilagay ang mga pagkain. Nagpasalamat naman sa amin ang mga bisita. Nang tanungin naman sila ni lolo kung saan sila galing, ay wala naman silang binanggit na eksaktong lugar. Basta malayo daw sa amin. Kaya naman hindi na kami nagtanong pa. Pero sina tatay, syempre naganda. Kasi baka meron po silang masamang intensyon sa amin. Malalaki pa naman ang mga ito at matatangkad. Subalit napansin din namin na napakabait po nila. Kung magsalita ay talagang mainhin. Kumain naman po sila pero yung mga pagkain na hindi masyadong maalat, yung sakto lang. Masaya naman silang kausap. Sa katunayan ay natuwa nga si lolo sa mga ito kasi ang saya nilang kasama. Tapos napansin ko na wala silang amoy kasi ako yung nagdadala ng kanilang mga pagkain. Ako rin ang kumukuha ng kanilang mga pinagkainan. Wala po talaga silang amoy. Pagkatapos po nilang kumain ay sumigaw ang isa sa mga ito na magsasayawan to sila at sumunod naman ang lahat. Talagang masaya silang kasama. Sina tatay ngayon napapangiti sa mga ito at sama-sama silang nagsiyawan sa tapat ng aming sound system. Tuwang-tuwa naman sina lolo at lola at kami ni ate ay walang tigil sa pagtawa kasi nakakatawang kanilang ginagawang pagsayaw. Makalipas ang mahigit kalating oras ay nakaramdam naman ng pagod si tatay at ang kanyang 2 kaibigan, kaya naman nagpahinga muna ang mga ito at lumangap ng sariwang hangin. Pero ito namang mga bisita ay parang hindi man lang nakakaramdam ng pagod, kaya naman labis ang aming pagtataka. Nagtagal pa ng mahigit 1 oras ang kanilang pagsasayaw, pero sa maniwala kayo hindi, ni pawis ay wala kami makita sa mga ito. Ni hindi mo makikita na pagod sila, kaya naman talagang nakapagtataka ang mga sandaling ito. Pagpatak naman ng 11:00 ng gabi ay bumulong na si lolo at lola sa amin na unti-unting hinaan ang sound system at sabihin ng mga bisita na kami magpapahinga na kasi pagod din po kami buong araw. Tumango naman kami at sabi ni tatay, palipasin lang munang 5 minuto. Habang nanonood kami sa mga ito, ay unti-unti pong lumamig ang simoy ng hangin. Kanina ay hindi naman ganito kalamig. Kahit si tatay at ang kanyang mga kaibigan ay talagang napapahima sa kanilang mga braso. Tapos naninindig ang aming mga balahibo nang walang dahilan. Pero patuloy pa rin po sa pagsasayaw ang mga bisita. Hindi po sila huminto. Nagtatawanan pa nga ang mga ito at ilang beses nilang niyaya sina tatay na bumalik para sumayaw. Pero tumatanggi na sina tatay kasi pagod na daw ang mga ito at magpapahinga na. Habang nanonood kami sa mga ito ay bigla namang napahiyaw si ate. Sa sobrang lakas ng kanyang sigaw ay talagang tumingin kami sa kanya. Pero yung mga bisita ay patuloy sa pagsasayaw sa tapat ng sound system. Hindi nila narinig si ate kasi malakas pong tunog. Agad naman namin siyang nilapitan at tinanong kung anong problema. Pero parang nanginginig po ito at hindi makapagsalita ng maayos. Mahigit 10 minuto siyang ganito. Hindi makasagot sa tuwing tatanungin. Kaya naman labis sa aming pagtataka. Nakatingin lamang ito sa mga bisita na masayang nagsasayawan.
Para bang paralisado po si ate, pero umiiyak na po siya at nanginginig. Nang mapasulyap naman ako sa isa sa mga bisita at pagkatingin ko sa kanyang paa ay nagulat ako kasi parang hindi po normal. Parang paa po ng kabayo o kambing. Hindi lang ako sigurado kasi medyo madilim at yung ilaw kasi patay sindi. Dito na ako nataranta kasi hindi po ako namamalikmata. Hindi naman ako umiinom ng alak. Pagod at puyat ako pero sigurado ako sa akin nakikita. Parang paa talaga ng kambing o kabayo pero ang katawan niya ay normal naman po. Hanggang sa napansin na rin po ito ng dalawang kaibigan ni tatay at dito na po nagkagulo. Pumasok kaming lahat sa loob ng bahay at iniwan namin ang mga bisita sa labas. Pero hindi naman nila kami pinapansin. At nang makapasok na kami, ay agad namin pinag-usapan ng mga bisita. Kahit si lolo at lola ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Kung si nanay naman pong tatanungin ay halos lahat daw sila ay magkakapareho ng paa. Sabi naman ng isang kaibigan ni tatay ay huwag daw kaming lumabas ng bahay at hayaan na lang daw namin na sila po yung kusang umalis. Kasi baka anong gagawin nila sa amin. Kaya naman sinunod namin ang kanyang payo. Talagang nawala ang aming puyat nang dahil sa mga pangyayaring ito. Hindi po kami makapaniwala. Bago naman pumatak ang hating gabi ay namatay bigla ang sound system ni tatay. Tapos wala na kami natidinig na mga yabag sa labas at hindi na rin namin natidinig ang kanilang mga halakhak. Dito na rin nagsimulang umalulong ang mga aso ng mga kabaryo namin. Halos lahat po ng mga aso ay nagtatahulan at para bang hindi po sila mapakali. Sumilip naman si tatay sa bintana at dito na nga niya nakumpirma na wala na sila sa labas ng bahay. Umalis na, pero ang nakapagtataka ay wala man na kaming narinig na yapak na merong naglakad paalis. Talagang tahimik pong mga sandaling iyon. Sinamahan naman si tatay ng kanyang dalawang kaibigan para tignan ng labas. At totoo nga, nawala na sila. Tapos yung pinto ng bakod namin ay nakasara. Sigurado kami na bago pa man kami pumasok ay nakatiwangwang po iyon. Talagang nakakailakmot. Kaya naman tulong-tulong kaming lahat sa pagligpit ng mga gamit sa labas. Sa maniwala kayo o hindi, wala pang 5 minuto ay natapos na namin kasi natakot kami. Isa ito sa mga karanasan namin na hindi namin makakalimutan sapagkat nagbigay ito ng matinding takot sa amin. Kaya naman sa tuwing papatak ang kapistahan, sinasara na namin ang pinto ng bakod at kapag may makikikain, binibigyan na lamang namin at hindi pinapapasok. Kasi baka hindi sila normal na tao at baka meron silang gawin sa amin. Kinabukasan, Sir Chris, lahat kami tinamaan ng mataas na lagnat at yung tanging nakaligtas, si nanay. Nakapagtataka kasi siya lang ang hindi nagkaroon ng lagnat. Pero bago pa man pumatak ang takip silim, gumaling din naman kami sa tulong ng isang magaling na albularya. Ito naman pong susunod na karanasan namin ay nangyari naman sa bahay ng aking ate. Taong 1998 naman po ito. Kapistaan din sa kanilang baryo at hindi ko alam kung nagkataon lang na maranasan namin ang mga ito sa araw ng kapistahan. Sa mga panahong ito ay nagdadalang tao po si ate. Siguro nasa 4 na buwan pa lamang at ang kanyang asawa ay isa pong sundalo. Nasa trabaho po siya nang maganap ito. Umaga pa lang ay tumungo na kami sa bahay nila ate para tulungan siya sa pagluto ng kanilang handa. Siya po kasing tayo doon, pero ang kanyang asawa ay doon nagkaroon ng buwang at meron naman siyang mga kamag-anakan doon. Mabait naman ang mga nakatira doon at marunong makisama. Sa katunayan, tumulong pa ang ilang kapitbahay ni ate sa amin. Yung mga magulang kasi ng asawa ni ate at ang ilang kamag-anakan ay pupunta, kaya naman medyo maraming handa.
Makalipas ng ilang oras, bandang alas 9 ng umaga, ay tapos na naming lutuin ang lahat. Ako naman ay nagpahinga sa likod ng bahay kasi mahangin doon at maraming mga nakapaligid na punong kahoy. Preska ang hangin at maliwalas ang paligid. Bandang alas 10 ay nauna akong kumain ng tanghalian kasi gusto ko nang uminom na alak para mawala ang aking pagod. At bandang alauna ay sinabihan ako ni ate na doon na muna matulog sa kanilang bahay para meron daw siyang katulong bukas sa paghugas ng mga pinggan at paglinis ng bahay. Hindi naman po ako tumanggi kasi wala naman po akong trabaho kinabukasan. Fast forward po tayo. Bandang alas 8 ng gabi, wala nang bisita. Bali ako, si ate at si nanay na lamang ang tao sa bahay. Inutusan naman ako ni ate na isara mga pintana, kaya naman ginawa ko. At bago ko pa man maisara ang pinakauling bintana sa kusina, ay nagulat ako nang makita itong isang matandang babae na nakatingin sa akin ng masama. Sumigaw ako nang dahil sa sobrang kaba at lumapit naman si ate at nanay sa akin. At nung makita naman ni ating matanda ay agad po itong nagtago sa likod ni nanay at nagtanong kung bakit daw ito pumasok sa bakuran nang walang pahintulot. Hindi naman sumagot ang matanda at kusa itong naglakad palabas ng bakuran. Dito naman sinabi sa amin ni ate na ilang gabi na niyang napapanaginipan ng matandang iyon. Kapari daw nila iyon at isa ito sa pinaghihinalaang aswang. Ilang gabi na rin sumasakit ang tiyan ni ate sa tuwing magigising ito at ang pumapasok sa isip niya ay ang matandang ito. Kinabukasan, pinuntahan naming 3 bahay ng matanda. Kinausap po ito ni nanay ng mahinahon at sa maniwala kayo hindi, magmula noon ay hindi na siya napapanaginipan ni ate. Hindi na rin sumasakit ang tiyan niya tuwing gabi at isa lang ang ibig sabihin nito. Sir Chris, maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. Hindi na rin kasi nasundan ang karanasan namin ito. Isa po ako sa mga masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.